gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlaan ng inumin, ay hindi nga matutuyuan. Sino gusto yung, sabi ng verse 10, sa gayon, kamalig mo ay aapaw. Kamalig mo ay aapaw, sisidlaan ng inumin, ay di matutuyuan. Sabi ng Biblia, your barn shall be filled with plenty. Sabi natin, barn. Barn. Sabi nga po, anong ibig sabihin ng barn? Barn is, ang barn po is, ito po ay lalagyan. Ito ay sisidlan. Amen po ba? Kamalig. Your barns will be filled with plenty. Lahat ng lalagyan, pupuluin ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Marami tayong lalagyan. Ang pitaka mo lalagyan, gusto nilang punuin yan. Yung bangakaw mo lalagyan, gusto nilang punuin yung lalagyan na yan. Yung aparador mo lalagyan, gusto nilang punuin yan ng mga bagong damit. Yung refrigerator mo lalagyan, your barns will be filled with plenty. Lahat ng lalagyan, gustong punuin ng Diyos. Sarap, di ba? Pero gusto mo maranasan ng verse 10, dapat gawin mong verse 9. Si Yahweh handugan, bahagi ng kayamanan, sa kanyang pinakamainam na alay ibigay. Amen po ba? Naalala niyo po ba yung kwento ng isang pare nang nilapitan ng sakristan? Sabi ng pare sabi ng sakristan sa pare, Father, bakit marami akong nakitang damit ng babae sa likuran ng kumbento? Mga panty ng babae, mga damit ng babae sa likuran ng kumbento. Father, siguro may chicks ka. May chicks ka ano? Nagalit yung pare. Sabi ng pare, Damian, tumigil ka. Kuripot na magbigay yung mga tao sa simbahan, puro na lang Maria. Tumatanggap na ako ng labada ngayon. Tao, very proud yung pastor. Pagpasok pa naman, pagpasok ng congregation, nakita ng mga pastor, nakita ng pastor yung kanyang congregation, ang kaganda ng damit. Mula ulo hanggang paa, talagang puro bago. Nagpapagandahan. Puro bago yung mga damit. Mga damit pang mayaman. Very proud yung pastor. Ang sabi niya, nasaan? Nasaan ang mahihirap? Sabi niya, nasaan ang mahihirap? Very proud siya dahil ang mga miyembro niya mayayaman tingnan. Nasaan ang mahirap? Walang mahirap na miyembro. Na makita niyo yung opera ng Puro Maria, sabi niya, nasaan? Nasaan ang mayayaman? Kapatid, ituloy mong laban sa pagbibigay, huwag kang matakot. Alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay nagtatanim, kailangan natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. When you do something that is precious to you, what God, na gusto ng Panginoon makita sa iyong pagtitiwala. Lord, I am trusting you with this. Hallelujah. Amen po ba? Tiwala ka. Praise God. Alam niyo po, mahirap man, it could be painful for the mother of Moses na i-release yung kanyang anak. Mahal niya yung kanyang anak eh. Kailan malalagay sa panganib yung kanyang anak nung pinapapatay ng Parao. It was very painful for her to release the child. At nang binitawan yung kanyang anak doon, nakalagay sa basket, nandoon sa may ilog. Wala siyang pwedeng gawin kundi magtiwala kay Lord. Pag in-release siyang mahalaga sa buhay niya, ang dapat niya gawin magtiwala kay Lord. Amen? If you release something, pag nag-release ka isang bagay, ang iyong ikapo, ang iyong first fruit, ang something that is valuable to you. Kapag nag-release isang bagay, dapat mo na gawin magtiwala kay Lord. Na ibabalik ng Diyos yan. Amen. Sabi ng Biblia, cast your bread upon the waters and you will find it again. Amen. Babalik sa iyo yan. Nagtiwala ang nanay. Kahit masakit man, it was a painful experience for her to release her child. It was very precious. The child was so precious to her. Nang nirelease yung bata, pero ang kwento, pinakita yung kwento. Nang nirelease yung bata, nakita ng dalagang anak ni Paraon. Yung bata, oh, it's a boy. I'm calling his name Moses. Kaya lang yung anak ni Paraon ay dalaga. Kailangan mabuhay itong bata. Naglagay ng paskel. Wanted. Kailangan ko mag-aalaga sa batang ito. Ang criteria, hindi NBI, hindi 2x2. Well, ang criteria, wanted, a mother with a milk. Nanay na may gatas. Para mabuhay yung bata. Alam mo kung sinong napili?
Yung nanay mismo ni Moises. Binalik ng Diyos. Yung pagtiwala siya, binalik din ng Panginoon. Tuwang-tuwa siya, nagpapadede. Nagpapadede na siya, kumikita pa siya. Pinabayaran siya. Hello? Hello. Amen. Bumalik sa kanya, pero pinagpala pa siya ng Panginoon, may bonus pa. Amen po ba? Amen. Pinadede niya yung kanyang anak. Bumalik sa kanyang anak, may bayad pa. Kumikita pa siya, binabayaran pa siya ng prinsesa. Kapatid, kapag ka nagbigay ka sa Panginoon, tiwala ka, pag binigay ng Panginoon, lagi may bonus yan. Lagi may magandang mangyayari. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I tell you, bilang paglilinaw, tuwing tayo nagkakatipon, sa pagsamba sa ating Panginoon, ang tawag dito ay lagi pasasalamat. Sabi natin pasasalamat. Ang pasasalamat sa salitang English ay may dalawang salita. Sa Tagalog, pasasalamat, but in English, it says thanksgiving. Kung susuriin mo, kapatid, hindi lang puro thanks. Dapat may giving din. Yan ang tunay na pasasalamat. Ang tunay na padiwa ng pasasalamat, laging may giving. Hindi lang puro thank you, kundi may giving natin. Amen po ba? Yan, kapatid. Pag tayo nagtitipon-tipon, pag tayo nagpupuri kay Lord, hindi lang tayo, thank you Lord, thank you Lord. Taas-taas ka ng kamay, sasayaw-sayaw ka. Lagi pa rin may giving yan. Yan ang tunay na pasasalamat. Lagi may giving. Palapakan natin ating Panginoon. Ituloy ang laban sa pagbibigay. Ituloy ang pagsasakripisyo. Handa ka ba, kapatid? Sabihin ko sa iyo, kapatid, araw-araw may worship service kami sa sacrifice. Don't watch. Okay. We need to wake up at 3 o'clock in the morning, every day. Araw-araw walang stress. Ang tulog namin, mga 2 hanggang 4 na oras lang. We need to wake up. Oh yeah, we have learned one truth, that the highest form of worship is sacrifice. The highest form of worship is sacrifice. Amen po ba? Giving is a sacrifice. Giving that is so valuable to you is a sacrifice. That's the highest form of worship. Pag nagsasakripisyo ka sa iyong ginagawa, yung bangon mo, madaling araw babangon ka with the purpose of worshiping God is the highest form of worship. Amen po ba? Ito na yung pagsasakripisyo. Huwag kang panghinaan ng Lord. Amen. Huwag kang ma-discourage. Dumadaan tayo sa ganoon. Sabi nga ng isang mama, ayoko na magsimba, hindi ko na mahal ang mga tao doon at di na nila ako mahal. Ang sabi ng nanay, kailangan mo magsimba. Sabi ng anak, give me 3 reasons why I need to go to church. Give me 3 reasons. Sabi ng first reason, sabi ng nanay, I am your mother. Inuutosan kita. Magsimba ka. Second reason, it's Sunday today. May church. Magsimba ka. Third reason, you're the pastor. Ikaw pastor na. Discourage. Pero kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Ituloy mong pagsasakripisyo. May balik yan, kapatid. Amen po. Pagkarapan natin ang Panginoon. Naalala ko ngayong kwento, sabi ng nagpagalingan yung manok at yung mga hayop. Sabi ng manok, kung pagbibigay lugod lamang sa ating boss, ako na siguro ang kinatutuwaan ng ating manager, ng ating amo. Sabi ng isang tilaok, isang ire, presto, may itlog. Natutuwa ang aking amo sa itlog na aking binibigay araw-araw. Sabi ng baka, bakit? May daday pa ba sa sariwang gatas? Yun din ang kayang ibigay ng baka. Tahimik lang yung baboy. Sabi ng baboy, hindi ko kaya magbigay ng itlog. Hindi ko rin kaya magbigay ng gatas. Pero kaya kong ibigay ang buong pagkababoy ko. Ikaw, kapatid, kaya mo rin bang ibigay ang buong pagkababoy mo? Ang buong pagkatao mo sa ating Panginoon? It is a commitment to sacrifice before God. Amen po ba? Ituloy ang pagsasakripisyo. Magsakripisyo, ibigay ng buo. Gusto ng Diyos buo. Amen po ba? Sabihin natin buo. Buong puso, buong lakas, buong isip, buong ikapo, buong buo. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapag nagbibigay ka, buo.